Alam mo ba na ang tatay ni Boruto ay may sariling anime? Yes, ang title ng kanyang anime ay Naruto at Naruto Shippuden. Kung hindi mo pa alam yan, edi welcome to Earth. Joke lang. Ang Naruto ay isa sa pinaka-favorite ko na anime series. Kaya naman gusto kong pag-usapan ngayon ang 30 secrets na siguro hindi mo pa alam sa Naruto. Okay, alam mo ba na ang Naruto ay hindi talaga dapat tungkol sa mga ninja? Sinabi mismo ng author ng Naruto na si Masashi Kishimoto na ang original story sana nito ay tungkol sa isang teenager na ang pangalan ay Naruto. At siya ay nangangarap na maging isang ramen chef. Kaya pala. Pero sinabi ng editor ni Kishimoto na hindi ito sisikat dahil hindi nga ito pang Shonen Jump material. Kaya naman nirevise ito ni Kishimoto at eventually ito ay naging story tungkol sa mga ninja. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ang pinaka-inspiration talaga ng Naruto ay galing lang din sa favorite manga ni Kishimoto, ang Dragon Ball. Ilang beses din itong sinabi ni Kishimoto sa mga interview. Kaya makikita mo talaga ang resemblance ni Naruto at Goku. Mula sa kanilang orange na damit hanggang sa yellow na buhok ni Naruto na inspired din sa Super Saiyan ni Goku. Isa sa pinaka-iconic din ng Naruto ay kung paano sila tumakbo. Pero naisip mo ba kung bakit ganito sila tumakbo? Well actually, ganito rin daw tumakbo ang mga real life ninja noong unang panahon. Sinabi nga ito ng World's Last Ninja sa isang interview na ganito raw tumakbo ang mga ninja sa Japan upang mapanatili ang kanilang balanse. Ang dahilan din kung bakit nasa likod ang kanilang mga kamay ay para hindi sila kaagad mapagod habang tumatakbo. Naalala mo rin ba ang iconic kissing scene ni Naruto at Sasuke? Sa early 2000s, ang scene na ito ay sinensored sa US. Bakit? Well, dahil maraming mga magulang ang nagsasabi na ito raw ay inappropriate considering na maraming bata ang nanonood. Kaya naman, nag-decide sila na i-censored ang scene na ito nung broadcast ang Naruto sa US. Hindi lang din yan ang sinensored sa Naruto, kundi pati na rin ang curse seal sa forehead ni Neji. Bakit kamo? Dahil sa manga, ang original design nito ay nagre-represent sa isang Buddhist symbol. However, marami ang nagsasabi na similar ito sa swastika o sa symbol ng Nazi. Kaya naman, pinalitan na lang ito sa anime ng ganitong symbol. Pero ang pinaka-favorite ko sa lahat ay nung sinensored ng Germany ang mga weapons sa Naruto dahil ito daw ay form of violence at hindi maganda para sa mga bata. Isa sa pinaka-gusto ko ay ang scene na ito kung saan sinensored nila ang sword ni Zabuza. Like, what? Okay, iilan lang yan sa 30 secrets na siguro hindi mo pa alam sa Naruto. At kung papanoorin mo ang video hanggang dulo, magugulat ka sa malalaman mo. Alright, pag-usapan naman natin si Kakashi. Alam mo ba na meron sanang catchphrase si Kakashi katulad ng Datte Bayo ni Naruto? Ang catchphrase sana ni Kakashi tuwing magsasalita siya ay Guzaru, nang meaning sa English ay to be. However, hindi ito natuloy dahil sinabi ng editor ni Kishimoto na hindi ito babagay sa personality ni Kakashi. Gozaru? Naalala nyo rin ba ang goggles ni Naruto? Nung kakasimula pa lang ng Naruto, palagi niya nga itong sinusuot. At nung naging genin na si Naruto, pinalitan niya ito ng headband ng Konoha. Pero alam mo ba na may ibang rason kung bakit hindi niya na ito sinusuot? Sinabi mismo ni Kishimoto na nahihirapan siyang i-drawing ang goggles sa manga dahil napaka-time consuming daw nito. Kaya naman, naisipan niyang palitan ito ng headband. Sa unang manga chapter din ng Naruto, gusto din sanang patayin ng tatay ni Choji si Naruto. Nung kinuha nga ni Naruto ang Forbidden Scroll of Sealing, makikita natin ang mga shinobi na gustong pumatay kay Naruto. At isa sa kanila ay ang tatay ni Choji na si Chosa. Makikita mo talaga siya dito ng maayos dahil sa sobrang laki niya. Isa sa pinaka-underrated na karakter sa Naruto ay si Shino. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Shino ang nag-iisang karakter sa Naruto na hindi pa natatalo sa mga laban on screen. Ang rason kung bakit undefeated pa rin si Shino hanggang ngayon ay dahil bihira lang din naman siyang lumabas on screen. Anyways, si Rock Lee ay isa sa mga may kakaibang outfit sa Naruto. Especially ang kanyang buhok. Like etong buhok na to. Pero kung titingnan mong maigi, ang kumikinang sa buhok ni Rock Lee ay may nakasulat. At ito ay
ninja. Also, kung hindi mo rin alam, si Rock Lee at Might Guy ay inspired nga kay Bruce Lee at sa kanyang martial arts. Hindi lang yan, dahil ang back injury ni Rock Lee ay reference din sa malubhang back injury ni Bruce Lee na nangyari noong 1970 na muntik nang tumapos sa kanyang karir. Kilala din natin si Shikamaru bilang isa sa pinakamatalinong character sa Naruto. Pero alam mo ba na ang kanyang IQ level ay over 200? Yes, ibig sabihin, mas matalino pa pala si Shikamaru kaysa kay Albert Einstein. Speaking kay Shikamaru, ang kanyang asawa na si Temari ay mas matanda pa sa kanya ng 3 taon. So nung kinalaban ni Shikamaru si Temari sa Chunin exam, si Temari ay 15 years old, habang si Shikamaru naman ay 12 years old. Yes sir, mahilig talaga si Shikamaru sa matatanda. Now, na-mention ko kanina na ang favorite manga ni Kishimoto ay ang Dragon Ball. Pero alam mo ba na may mga Dragon Ball reference na lumabas sa Naruto? Isa na dito ay ang Four-Tailed Beast dahil ang kanyang pangalan mismo ay Son Goku. Pati na rin ang panel na ito dahil sa likod ng isang costume shop may makikita kang mask ni Chiatsu. Well, hindi lang din ang Dragon Ball kundi pati na rin ang One Piece. Kasi nung patapos na nga ang last chapter ng Naruto, nag-decide ang author ng One Piece na si Ichiro Oda na isingit si Naruto as a tribute sa chapter 766 ng One Piece. Mapapansin natin dito na kumakain si Luffy sa favorite ramen ni Naruto, habang si Naruto naman ay kumakain sa favorite food ni Luffy. At kung titingnan nyo ang outfit ni Nami, reference din ito sa outfit ng Akatsuki. Sa likod din, may nakasulat na "Thank you for your hard work, Naruto." Nung nalaman nga ito ni Kishimoto, nag-decide din siya na ilagay sa last chapter ng Naruto ang logo ng Straw Hat. Speaking of One Piece, ang voice actor ni Naruto na si Junko Takeuchi ay ang nagvo-voice act din sa kapatid ni Luffy na si Sabo. Kaya kung papakinggan mo si Sabo ng nakapikit, makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Dito, step by step. Hindi lang dyan nagtatapos. Dahil nung una, ang pangalan talaga sana ni Sanji ay Naruto, which is konektado sa design ng kilay niya sa Japanese fish cake na tinatawag na Naruto. Pero pinalitan nga ito ng author ng One Piece gawa ng naging successful ang manga ni Kishimoto na Naruto. At para din hindi malito ang mga tao kung sino ba talaga sa kanila si Naruto. Talagang big respect kay Ichiro Oda. Anyways, pag-usapan naman natin si Sasuke. Alam mo ba na may isang manga na lumabas noong 1961 na ang title ay Sasuke? Ang bida sa story nito ay si Sasuke Sarutobi, anak ng isang sikat na ninja, kung saan naubos din ang kanilang buong angkan. Sounds familiar? Yes, hindi lang ginaya ni Kishimoto ang pangalan ni Sasuke, kundi binase niya rin ang backstory nito sa mismong manga. Naalala nyo rin ba ang legendary Sannin? Si Jiraiya, Tsunade at Orochimaru ay inspired nga sa Japanese folktale na ang title ay The Ballad of the Hero Jiraiya. Ang kwento nito ay tungkol kay Jiraiya, isang ninja na may kakayahang mag-transform bilang isang palaka. Pagkatapos ay na-inlove siya sa isang babaeng nagngangalang Tsunade na na-master din ang slug magic. Ang kalaban naman ni Jiraiya dito ay ang dati niyang tagasunod na si Orochimaru. Also, ang pangalan din ng mga palaka ni Jiraiya ay based sa mga sikat na Japanese actors. Si Gamabunta ay based kay Bunta Sugarawa. Si Gamaken ay based kay Takakura Ken. At si Shima ay based naman kay Iwashita Shima. Speaking kay Jiraiya, napansin mo rin ba to sa kanyang ilong? Actually, hindi ito kulugo o nunal, kundi ito ay isang piercing sa kanyang ilong. At makikita mo yung piercing ng mas malinaw sa colored version sa manga, na may pagka-grayish yung color. Hindi lang yan. Dahil si Hanzo, ang leader ng Amigakure at ang nagpangalan sa legendary Sannin, ay based sa isang sikat na real-life samurai na si Hattori Hanzo. Naalala nyo rin ba itong member sa Akatsuki? Well, karamihan sa pangalan ng kanyang mga techniques ay galing lang din sa series na Mobile Suit Gundam. For example, ang kanyang Earth Grudge Fear ay galing kay MSNO2 Zeong. Ewan ko. Isa rin sa nakakatawang ginagawa ni Naruto ay kapag nagtra-transform siya bilang babae. Although wala itong canon name, pero maraming fans ang tumatawag sa babaeng version ni Naruto bilang Naruko. Dahil ang ko ay madalas na ending sa mga pangalan ng babae sa Japan. Alright, alam naman natin na mahilig talagang kumain si Naruto ng ramen, especially sa Ichiraku Ramen. Pero alam mo ba na pwede mong puntahan ang ramen shop na ito sa totoong buhay? Yes,
Plus, meron ngang real-life ramen shop na ang pangalan din ay Ichirako Ramen at ito ay located sa Fukuoka, Japan. Isa sa mga location nito ay malapit sa university kung saan nag-college si Kishimoto na naging inspiration sa iconic Ichirako Ramen na nakikita natin sa Naruto. Alam mo din ba na ang 4th Great Ninja War ay tumagal lang ng 2 araw? Yes sir, nagulat din ako dito considering na may 212 episodes ang 4th Great Ninja War. Pero nangyari lang pala ito ng 2 araw sa Naruto universe. Next ay tungkol naman kay Jiraiya at Itachi. Alam mo ba na namatay silang dalawa sa parehong araw? Hindi siguro to obvious sa mga nanonood lang sa anime dahil hindi gaanong ina-intertwine ng anime ang narrative kumpara sa manga. Pero sa manga, habang kalaban ni Sasuke si Itachi, si Jiraiya naman ay nakikipaglaban kay Pain sa parehong araw. At nung namatay si Jiraiya, namatay rin si Itachi makalipas lang ang ilang oras. At last, dito na tayo sa panghuling secret na for sure magugulat ka sa malalaman mo. Dahil ang duyan na laging inuupuan ni Naruto ay mas marami pang screen time kaysa kay Tenten.